Isang lalaking walang tirahan ang itinali ang kanyang aso sa kanya bago ito pumanaw at nais na samahan siya ng aso hanggang kamatayan. At ang aso na nakatali sa lalaki ay hindi pa kumakain ng ilang araw at hindi rin makainom ng tubig kahit pa may malapit na ilog at umiyak ito para sa tulong ngunit walang tao sa paligid nila. At habang nakahiga ito naalala nito ang kanyang amo at ang hindi natupad na pangako na ginawa nila. At lumalabas na ang aso ay hindi stray at ang pangalan ng aso ay Bella at nang isinilang ito ang ina nito ay kinuha ng mga animal control at si Bella ay pinalaki ng isang inang pusa sa isang gusali. Isang mabait na lalaki ang madalas magpunta sa lugar upang pakainin sila at nang makita ang kanyang kabaitan nagpasya si Bella na umalis kasama ito at pinili ang lalaki bilang panghabang buhay nitong amo. At ang binata na si Lucas ay inalagaan si Bella ng mabuti at naglalaro sila ng magkasama at tuwing gabi binibigyan ni Lucas si Bella ng piraso ng cheese. At kapag si Lucas ay magtratrabaho sinasamahan ni Bella ang kanyang ina sa paglalakad at mahilig itong manghabol ng squirrel sa daan at ang presensya ng aso ay nagbigay ng kasiyahan sa pamilya. Dinala rin ng ina ni Lucas si Bella sa isang rehabilitation kung saan ang lahat ay nagustuhan nito dahil sa napakabait nito at malapit sa tao na tumulong sa kanilang kalungkutan. Ngunit sa kasamaang palad ang kasiyahan ay hindi nagtagal at bilang isang malaking aso si Bella ay itinuri na isang mapanganib na pitbull ng mga lokal na awtoridad at ayon sa regulasyon ng lungsod pinagbabawal ito na ilakad sa kalsada. Upang pigilan na hindi kunin si Bella sinanay ito ni Lucas na maglaro ng isang laro at kapag sinabi nitong go home babalik si Bella sa bahay kahit ano pa ang mangyari. Gayunpaman isang araw tumakbo si Bella upang habulin ang isang squirrel at nakatagpo nito ang mga pulis. At nang sinabi ni Lucas na go home hindi umalis si Bella dahil nag-aalala ito na baka saktan ng pulis si Lucas at nagpasya na manatili at protektahan siya at bilang resulta si Bella ay kinuha nito. At sa kabutihang palad mabilis na nagbayad si Lucas ng multa at nagawang maibalik si Bella. Ngunit sinabi ng staff sa kanya na kung si Bella ay mahuhuli ulit ito ay kukunin na. At upang protektahan si Bella nagpasya si Lucas na lumipat upang hindi ito mapailalim sa mga lokal na regulasyon. At bago ito kailangan niyang ipadala si Bella sa bahay ng kanyang kaibigan 400 kilometro ang layo at dahil hindi naiintindihan ng batas ng mga tao alam lamang ni Bella na iniwan siya ni Lucas. At dahil namimiss ang kanyang amo gumawa si Bella ng matapang na desisyon na bumalik sa bahay upang makasama si Lucas. At gamit ang slide para umakyat sa bakod tumakbo si Bella sa walang katapusang bukid at determinadong makauwi sa 400 kilometrong layo. At sa mga puntong ito hindi alam ni Bella na patungo si Lucas sa kanya para sunduin siya. At mula noon si Bella ay naglakbay ng 2 taon pa uwi at isang araw habang nasa gubat nakarinig si Bella ng putok ng baril at lumalabas na pinatay ng mga mangangaso ang isang leon sa bundok. At sa oras na aalis si Bella narinig nito ang hiyaw ng isang kuting at sa paglingon nakita nito ang isang batang leon kung saan pinatay ng mga hunter ang kanyang ina. At dahil hindi kayang iwan ng kuting nagpasya si Bella na ampunin ito at naging ina ng leon. Upang mapakain ng leon sa bundok binubuwis ni Bella ang kanyang buhay araw-araw para magnakaw ng pagkain sa mga tao kahit pa karne o isda at ginagamit niya ang lahat ng ito para palakihin ang leon. At sa pagsusumikap ni Bella ang maliit na leon ay lumaki sa mga dumaan na araw at kalaunan ay natuto kumuha ng pagkain upang ibalik ang kabaitan sa kanyang inang aso. Ngunit sa kasamaang palad ang kanilang mapayapang araw ay hindi nagtagal dahil mabilis sila sinundan ng masasamang lobo. Sa kabila ng pagtakas ni Bella kasama ang maliit na leon sa bundok nahuli pa rin sila ng mga lobo at pinilit na pumunta sa tabing ilog kung saan wala silang mapuntahan. At upang protektahan ang kanyang anak desperadong tumahol si Bella sa mga lobo at sinusubukan na takutin sila. Gayunpaman ang mga lobo na mas malakas sa dami nila ay nagpatuloy na habulin sila at sa oras na papatayin si Bella ng lobo isang grupo ng mga tao ang lumitaw at nagsitakbuhan ang mga lobo. Ang maliit na leon na hindi pa nakakakita ng tao ay natakot din ngunit hindi umalis si Bella at nais nito makahingi ng pagkain sa mga tao upang pakainin ang kanyang anak. At sa gabing yun si Bella at ang leon ay kumain at sa sumunod na umaga isang malakas na nyebe ang bumagsak sa kagubatan at sabik ang batang leon sa bundok na makita ito sa unang pagkakataon. Habang naglaro sila at nagkulitan sa nyebe upang mapanatiling mainit ang kanilang mga katawan. Gayunpaman ang masasayang bagay ay palaging hindi nagtatagal at isang araw narinig ni Bella ang isang tahol ng aso at labis itong natuwa dahil ito ang unang pagkakataon na makarinig ito ng aso mula nang nasa kagubatan siya. Mabilis na tumugon si Bella sa pagtahol at tumakbo patungo sa aso ngunit hindi nila sinasadyang na-trigger ang isang avalanche at ang may-ari ng isang aso ay nailibing sa yelo. Mabilis na tumakbo si Bella upang tumulong at ang 2 aso ay mabilis na naghukay sa mga yelo.
At sa kabutihang palad, dalawang skier ang nakita ang eksena at tumulong na iligtas ang may-ari ng aso at tumawag din sila para sa tulong, ngunit hindi dinala ng mga rescue team ang aso kasama nila. Ang dalawang mabait na tao ay pansamantala lamang maaalagaan ang dalawang aso at pinagkamalan na si Bella na aso rin ng lalaki. Bagamat si Bella ay nag-aatubili na hindi iwan ang kanyang anak, pinilit ito umalis at habang papaalis patuloy na lumilingon si Bella, ngunit hindi naiintindihan ng lalaki kung ano ang ibig sabihin nito. Ang dalawang lalaki ay minahal sila at inilalabas nila si Bella upang mamasyal at naghahanda ng masasarap na pagkain para sa kanila, at ito ulit ang unang pagkakataon na nakaramdam si Bella ng pagmamahal. Ngunit sa kasamaang palad, hindi rin nagtagal ang masasayang bagay at ang lalaki na natabunan ng yelo ay nakalabas na sa ospital at kailangan nilang ibalik ang mga aso. Ngunit nang dinala nila si Bella upang makita ang may-ari, sinalubong sila ng isang pananakit mula sa may-ari at sinabi na hindi na nito maaalagaan ng aso at inutusan silang umalis. At sa mga puntong ito, hindi alam ng aso na inaabandona na siya ng lalaking amo niya hanggang kinuha ito ng dalawang lalaki. Dinala ng dalawa ang mga aso at sa wakas ay inampun na lang ito at ang dalawa ngayon ay may tunay ng tahanan. At kung gugustuhin ni Bella, maaari itong manatili, ngunit mas pinili nitong umalis dahil nais itong hanapin ang kanyang tunay na may-ari at bumalik sa kanyang tunay na tirahan. At matapos na umalis, nagpatuloy ang aso sa buhay na lagalag at lumakad ito sa malalim at malayong kagubatan at gumala sa lansangan ng isang maliit na bayan. At isang araw nang nagugutom si Bella, naamoy nito ang bango ng iniihaw na manok at sabik itong pumasok sa loob ng supermarket, at sa oras na kunin nito ang manok nakita siya ng mga staff at mabilis na tumakbo si Bella upang tumakas sa supermarket. At sa huli matagumpay nitong nakuha ang inihaw na manok at iniwan ang lahat na nahulog sa sahig at tumakas. At habang tinatamasa ang inihaw na manok, nakilala ni Bella ang isang mabait na palaboy na kinuha siya at hindi na nagutom ulit si Bella sa kanyang tabi, ngunit nawala ito ang kanyang kalayaan at hindi siya hinahayaan na malayo sa lalaki. Ngunit sa kasamaang palad, hindi nakaligtas ang palaboy na lalaki sa malupit na taglamig at tuluyang pumanaw at hindi makaalis si Bella dahil nakatali ito sa isang kadena. At dahil walang pagkain sa paligid at malapit sa ilog, hindi rin ito magawang lapitan ni Bella, at sa mga sandaling yun tila inabandona siya ng buong mundo at desperado na makalapit sa ilog. Humiga si Bella sa lupa na hindi na humihinga at marahil sa awa ng Diyos nakita ng dalawang bata si Bella at sinubukan na iligtas ito at nagawang mabawi ni Bella ang kanyang kalayaan. Ang paglalakbay pauwi ay mas pinahirap kaysa sa inakala nito at ang kakulangan ng pagkain ay ang pinakapangunahing hamon lamang. At higit sa lahat, kailangan harapin ni Bella ang banta ng mga lobo sa anumang oras, at isang araw nakita ito ng isang grupo ng mga lobo at pinalibutan si Bella ng mga ito at sinubukan na tumakas, ngunit nahuli siya ng mga ito at nagmamadaling kagatin si Bella. At sa lalong madaling panahon na puno ito ng sugat mula sa mga kagat, at sa oras na tatapusin na si Bella isang dagungdong ng leon sa bundok ang narinig, at ito ang maliit na leon sa bundok na lumaki na at dumating ito upang iligtas si Bella. Itinaboy ng leon sa bundok ang mga lobo at sa mga sandaling ito lumaki ito at naging hari ng kagubatan, at sa proteksyon ng kanyang anak narating ni Bella ang rurok ng kanyang buhay bilang isang aso, ngunit hindi masaya dahil palagi nitong iniisip si Lucas. Sinamahan ng leon sa bundok si Bella pabalik sa lungsod ng mga tao, at habang maghihiwalay na sila nag-atubili silang magpaalam sa isa't isa, ngunit ang leon sa bundok ay nababagay sa gubat habang dapat na makabalik si Bella sa kanyang tunay na tahanan. Matagal itong noalay sa lungsod at sa una medyo naliligaw si Bella at natakot ito sa mga nagdaraang sasakyan, ngunit matapang itong tumawid sa kalsada dahil sa pag-iisip na makauwi ang nagbigay sa kanya ng lakas para sumulong. Ngunit sa kasamaang palad, ang pagtawid sa kalsada ay mapanganib na aksyon at si Bella ay tinamaan ng isang sasakyan. Nabali ang isang paa nito, ngunit tumayo pa rin ito at nagpatuloy hanggang sa unti-unting naging pamilyar ang lugar sa kanya. At tila nakabalik na ito sa kanyang tirahan sa kanyang alaala, ngunit nang pumasok ito sa pintuan, sinalubong ito ng lahat ng bagay na hindi ganap na pamilyar sa kanya, at wala na rin ang inaasam nitong amoy dahil si Lucas ay lumipat na. Naglakbay si Bella ng 400 na kilometro ng buong lakas, ngunit ngayon ay hindi na niya magawang gumalaw at bumagsak ito sa lupa, at pakiramdam na bumagsak ang puso nito sa isang lambak. At doon isang pusa ang gumising sa pamilyar nitong alaala, at ito ang kanyang nanay na pusa, at sa mga sandaling yun tila nagkaroon ulit si Bella ng pag-asa. Naglakad ito sa kalsada at tumakbo patungo sa isa pang mahalagang lugar sa alaala nito kung saan ang rehabilitation center kung saan nagtatrabaho si Lucas. At dito nakilala nito ang mabait na grupo habang pumasok si Bella sa pintuan at sinundan ang alaala nito sa labas hanggang sa makita nito ang mga pamilyar na tao sa kanya.
At ang lahat ay tumingin kay Bella nang hindi makapaniwala at hindi nila inakala na si Bella na nawawala ng mahigit 2 taon ay muling lumitaw. At sa wakas nakita ni Bella si Lucas sa lugar at tumakbo sila sa isa't isa at nagyakapan at ang pagbalik nila ay labis na nagpasaya sa lahat ngunit hindi nagtagal isang hindi inaasahang bisita ang dumating at nais na kunin ng mga pulis si Bella ng sapilitan. Ngunit sa mga puntong ito si Bella ay hindi na isang stray na aso at mayroon na itong tirahan kasama ang kanyang pamilya na nakatayo sa kanyang likuran. At habang nakaharap sa mga pulis sila ay walang takot gayunpaman ayon sa lokal na regulasyon ng pulis ay may karapatan na kunin si Bella ngunit ito ay isang veteran rehabilitation center sa ilalim ng federal na jurisdiksyon at nangangahulugan na si Bella ay hindi sumasailalim sa mga lokal na regulasyon. Pumayag ang kapitan ng pulis na hayaan ito at handa itong gumawa ng eksepsyon para sa malakas at matapang na aso na katulad ni Bella. Muling nakabalik si Lucas kay Bella at silang dalawa ay naghiwalay sa loob ng 2 taon ngunit hindi ito nakaapekto sa kanilang nararamdaman para sa isa't isa. At nang kinuha ni Lucas ang isang piraso ng cheese tuwang-tuwa na tumahol si Bella at nagpapahiwatig na naaalala niya pa ito. Ang mga aso ay ang pinakatapat na hayop sa mundo at sa kanilang mundo hindi ka nila iiwan kahit pa na aksidente mo silang mawala at isa lamang itong laro sa mata nila para makabalik. At ang matatalinong aso ay parating nakakahanap ng paraan para makabalik dahil sa oras na pinili nila ang isang tao isa na itong panghabang buhay na pangako. Salamat sa panunood kung nagustuhan mo ito huwag kakalimutan mag-like at subscribe para sa mga susunod pa nating movie recap.